Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Dahil may nag-request no na bakbakang Hikaru Nakamura at Jose Martinez. Ito pong si Nakamura, kilalang kilala natin ito eh. Itong si Jose Martinez, ang medyo bagong usbong na talagang maraming pinipisak. Si Magnus pinisak na niyan. Si Kramnik, dyan sumikat yan eh. Sabi kasi ni Kramnik, gumagamit ng engine yan. Pero hindi naman. Wala namang patunay talagang gumagamit ng engine si Martinez sa mga online tournaments. Pero nakalaban niya ang mamauna si Nakamura. Sino ba ang nanalo sa match na ito? Yan ang aalamin natin. Pumili po ako ng best game sa kanilang 5 minutes at ito ang first game mismo. Sicilian ang laban nila. Pinasok ang Queen takes D4 kung tawagin yan sa chess.com ay checkover variation. Sa ibang katawagan naman, tinatawag yan na Queen takes D4 line. Knight C6, Queen E3. Ayun, no, kakaiba. Usually, ang linya dito, Bishop B5, pinipin yan eh. Pero dito, gumastos muna ng isang tempo si Naka. Ano? Knight F6 at nag C4. Ayun. Gusto niyang maikonverte sa Maroczy bind. O, bookline pa rin to ha. G6, Knight C3, Bishop G7 at nag H3 para maiwasan na ang future na mga kulit-kulit. At nag-castling Bishop E2, Queen B6. Ayun, naghamon ng Queen to Queen. Bookline pa rin. Queen D2 na wala po sa aklat. Ayun. Ito na yung mga diskarte ni Nakamura na talagang siya lang ang meron. Kasi ayon sa nai-record pa, kinapture yan eh. Ayan, tapos nag-Bishop E3. Okay? O, pero dito sa tirang ni Nakamura, Queen D2, umiwas lang. Bishop E6, Rook B1, Knight D7, B3. Yan ang nakakainis sa Maroczy bind na pagkakunat-kunat. Knight D4, Bishop B2, Knight takes F3, Bishop takes F3, and nag-Knight E5. Umaatras talaga yan. At nag-Knight C6. Na itong posisyon ni Martinez, okay pa eh. Di ba? O, wala pa naman. Nag-castling, Queen A5, Rook D1. Ayan, para ano man ang mangyari, may depensa na ang reyna. Nag-Rook C8, Queen E3. Talagang ang hirap unawain ng mga tira ni Naka. Diyan na galing yan, ngayon bumalik uli dyan. Nag-Queen C5, Queen to Queen, Queen G3. Parang hinahabol na reyna na nagpapakipot. Todo-todo ang takbo. Ayaw talaga eh. Bishop E5 at nag-Queen D3. Grabe ka. The Traveler, Queen. O, nag-Rook F1 para depensahan. At nag-A6. Ayan. Medyo tatiming lang to play B5. At nag-Rook D1. Bishop G7 at nag-Knight A4. Atake muna sa Queen. Queen A5. Exchange ng Dark Square Bishop. At nag-F4. Ayan na. Ito medyo nakaka-pressure na ito sa side ni Martinez. Kasi may mga paparating na F5. Nakakailang yan. Nakakailang yan. Nag-F6. Ayan. Para kung mag-F5 man dito ng puti, aatras lang. Bishop F7 at yung E5, ilalagay yung knight doon kapag bumuka. Dahil na-commit na yung F-pawn. Okay? So, nag-King H1. Nag-prophylactic move muna si Naka. Pero hindi nagustuhan ng computer engine. Dapat daw Queen D2. Hamunin ng Queen to Queen. Yun nga lang. Talagang malayo ang nakita ng computer engine. Bakit Queen to Queen ang gusto? Malayo nakita sa endgame. King H1 lang si Naka. Knight to B8. Ayun, gustong i-maneuver ni Martinez papunta sa D7. Then papunta po sa C5. Pero kung computer ang patitirahin, may na-miss dito ng tira si Martinez. Bishop takes C4. Pag kinapture ng pawn yan, syempre babawi sa knight. Pag kinapture ng reyna yan, may B5. Double pa rin naman. Okay? Slightly better for black ang evaluation bar. Balik tayo. Pero nag-Knight B8 si Martinez. Queen E3, Knight D7, Knight C3, Queen C5, Queen G3. Kanina pa naghahabulan ang reyna na yan. Rook E8. Ayan. Ito na nga yung confusion effect ng Maroczy bind. Sa akin, nangyayari yan sa black mga kamatyas. Yung tipong wala kang maisip na tira
Ano na gagawin mo? Paano ka babasag? Ang hirap unawain. 'Di ba? Kaya ginawa dito ni Martinez, nag-rook E8 na lang siya. Bishop G4, exchange, capture, at nag-queen C6 para simpleng depensahan. And knight E2, yun na ang malakas. Going to D4 na ang plano, atakihin, tapos papasok ng knight doon, magkakaroon ng double. Knight C5, ayun, inatake ang pawn E4, Knight D4, Queen C8, hamon Queen to Queen, at nag-F5. Talagang totally ayaw ni Nakamura ng Queen to Queen sa labanang ito. So nag-A5, Rook F3, yan na, pupunta na yan dyan, papatong no. Rook G8, inagapan kagad ni Martinez. Queen H4, anong pupuntahan yan? Nag-King H8, Knight to B5. Teka muna. Knight B5. Ano plano ng knight na yan? Ano plano? Kakapturein to. May ganun kaya? Sabay capture yung pawn F6. O, balik tayo. Knight D7. Tamang hinala naman si Martinez. Oy, dako, kakapturein mo yung pawn ko. Mabibiti ng pawn ko sa F6 kaya nilagyan ng knight. O, diba? Yan ang diskarte ni Martinez. Knight C3. Knight E5, Rook F2, Rook G7, Knight D5. Grabe, ang likot ng knight ni Naka. Samantalang si Martinez, sige, gawin mo lahat ang gusto mo. Mag-aabang lang ako sa gagawin mong plano. O yan, halos na close na yung atake ni Naka. Rook C2, Knight C6, Queen E3. Ngayon, nakipaghamon na si Naka. Naramdaman niya, kailangan tanggalin na ang reyna. O, nag-G4, capture, and nag-H4 para mapanatiling sarado ang mga posibilidad na atake na gagawin ng black at nag-G3. And gusto pa rin mag-Rook G4 at rat-ratin ng atake ang White King, nag-Knight to E3 to prevent the coming Rook G4. Yan ang mga diskarte dyan mga kamatsas, no? At nag-Knight E5, nalagyan ng bad move dito ni Martinez. Dapat daw A4. Ayun, para kumapture man ang puti o hindi, ang black ang kakapture dyan and later on may knight A5 para atakihin at mangulit sa isang banda sa weak na magiging B3 pawn pag na-exchange, no? O, balik tayo. Pero nag-knight E5 dito si Martinez. Rook D5. Knight G4. Nakipagsabayan na. And nag-Rook E2 dinipensahan ni Naka. B6 dinipensahan din ni Martinez. King G1, capture, and nag-Rook G4. Ayun na nga. And nag-E5. So, at this point, hindi pwedeng magpaleta-leta. Ibig sabihin, hindi pwedeng magpapresko-presko ng tira o malamnay. Tama ba yon? O matamlay. Kailangan manggulo ni Naka sa madaling sabi. Rook D4, hamon ng tore. At nag-King F1, check. Rook G2, Rook E2. Ayun. So, Rook F2, ang target ay G2 para hindi makain. Capture. Ayun, na-discartihan ni Naka sa endgame. Overextended yung po, no? Rook D6. Hindi mo na kinapture kasi papasok ang tore papunta sa second rank attack. So, nag-Rook D6 muna para atakihin yung pawn B6. Nag-Rook E5 to counter, capture. Check ulit. Ayun. Dapat daw ang tira mga kamatsas ay Rook H5. King G1 and A4. Halos tabla lang pala to. Equal ang evaluation bar. Oh. O pero nag-Rook E5, Rook A6, King G6, kinapture. Yun lang. Pagka dami-dami ng pawns. Ang dami ng pawns na yan. Check pa nung na-capture. O bush. Yun, obligado para hindi maka F3. O, nag-King G1 na para wala pa ring F3. Nakapin kasi. King G4, Rook C4, pinakapture ang isa pero yun lang. Yun, pag Rook C1, syempre para ma-protect ang second rank, nag-F3, kinapture lang, Rook B2 and C7. So wala naman pong dapat pangambahan sa C7. Nag-resign na dito. Or flag down si Jose Martinez, wala na siyang oras pala. Kasi kung check dito, baliwala. Check, mauubusan ng check. Then paano pipigilan yung queen? Okay? So matindi ang kanilang naging first game pa lang. At ang score nila, sabihin ko na sa inyo mga kamatsas, 14-8. Ayan, score
14 at 8 lang si Martinez sa kanilang pinaglabanang 5 minutes, 3 minutes, and bullet. Okay, congrats kay Nakamura at siya ang isa sa aabangan nating magiging resulta dito sa kanilang match ng quarterfinals. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo sa game na ito at muli naglalambing sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na to. Click nyo lang po ang subscribe button and pakiclick na rin ang ating notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo, mag-notify sa inyo. At ang ating Facebook page kamatyas, araw-araw tayong may interesting opening uploads doon. Click nyo na rin po ang follow button. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.